Nagpahayag ng suporta ang ilang kongresista sa anumang magiging desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng kinakaharap na issue sa ICC kaugnay sa war on drugs noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Clazel Pardilla sa Sentro na Balita Live. Angelique, bukas ang ilang kongresista sa muling pagbabalik ng Pilipinas sa Rome Statute. Kamakailan lamang inihayag ng Department of Justice ang paghanda ng legal briefer para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalaman ng mga benepisyo at kahinaan sakaling muling papasukin ng International Criminal Court. Nangyari ito sa harap ng espekulasyon na lalabas umano ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pagkakaugnay nito sa war on drugs. Narito ang kanilang pahayag. Mahalaga din na kasama tayo sa mga tawag nito, structures like ICC kasi sa isang mundong paliit ng paliit at nagkakaroon ng crimes na mas borderless crimes at minsan may pagkakataon pang yung isang bansa ay hindi na kayang papanagutin yung mga gumagawa ng krimen. I think there's some value of having this. Malaking importansya yung ginagawang briefer ng Department of Justice ngayon. It is only then na makita natin yung merits kung makakapagdesisyon yung Pangulo kung dapat tayong bumalik sa ICC. There's no reason to be afraid of ICC. Bakit ba lagi na lang na, huwag tayo sa ICC, huwag na lang ganyan. If there is nothing to hide, why be afraid of ICC? Suportado raw nila anuman ang maging desisyon ni Pangulong Marcos Jr. Nanawagan din na ipagdasal ang presidente. Kasunod ito ng tahasang pambabatiko sa dating Pangulong Duterte sa administrasyon na hindi umano payagan na magsagawa ng tinawag na Peace or Prayer Rally sa Dumaguete. Nakakalungkot po na may ganito pong mga pangyayari or ganitong mga tinatawag na peace rally, pero alam naman po natin na puro paninira lamang. Mula sa mga dating appointed officials, mula sa mga former officials. We should all be supportive of what the current administration and the current President BBM is doing. Hindi raw basta-bastang matitibag ang suporta kay Pangulong Marcos. Kasabay nito ang pagtutok ng Kamara sa mga mahalagang batas na kinakailangan ng taong bayan. Kamakailan lamang nakalusot sa House Committee on Agriculture and Food ang panukala na amyendahan ang Rice Tarification Law at payagan ng NFA na pumasok sa merkado upang magbenta ng bigas tuwing may kalamidad o emergency. Pero ngayong araw ay iginiit ng Makabayan Bloc na imbes sa amyendahan ay dapat nang ibasura ang Rice Tarification Law na isang grupo na ibalik sa dati ang paglalagay ng limitasyon sa pag-angkat ng bigas. Gayon din ang tuluyang pagbibenta ng murang NFA rice sa merkado. At yan na muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.